bayan. Pangulong Rodrigo Duterte dismayado sa makakaliwang grupong NPA dahil sa manoy kawalan ng katapatan ng mga ito sa usapang pangkapayapaan. Malawakang opensiba laban sa NPA ilulunsad ng tropa ng militar. Mga mambabatas at gabinete ni Pangulong Duterte tiniyak ang patuloy na pagtatrabaho para mabigyan ng maginhawang pamumuhay ang mga Pilipino. Pilipinas at China pinagtibay ang kasunduan para sa ibayong pagtutulungan, kabilag na ang rehabilitation ng Marawi City. At Ilocos Norte Governor Amy Marcos dumalo sa pagdinig ng Kamara hinggil sa manoy maling paggamit ng tobacco excise tax ng Ilocos Norte, Ilocos 6, pinalaya na! Nagpahayag ng pagkadismaya si Pangulong Rodrigo Duterte sa komunistang grupo dahil sa munoy kawalan ng katapatan ng mga ito sa usapang pangkapayapaan. Samantala, iginiit din ng Pangulo na hindi siya magdedeklara ng martial law sa buong bansa. May ulat si Rocky Ignacio. Diretsahan ng sinuspinde ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pakikipag-usap ng pamahalaan sa CPP, NPA, NDF. I'd like to announce first that itong left, sila na yung paliko-liko yung policy, sila pa yung may kaluluwa mang sabi sa akin na ako raw bully. Bakit totoo naman? I said I am a bully to the enemies of the state. So if you don't want me to talk to me, I do not want to talk to you, and I do not want you. So ayaw ninyong makipag-usap, mas lalo na ako. Sa press conference matapos ang kanyang ikalawang State of the Nation address, dismayado ang Pangulo sa umani kawalan ng sinseridad ng komunistang grupo sa isinusulong na peace talks. Tinukoy ng Pangulo manitangka sa kanyang buhay na makaengkwentro ng Presidential Security Group Convoy ang ilang miyembro ng New People's Army sa North Cotabato. Sabi ko, ninyo, pati ako gusto ninyong kausapin tapos patayin. Ang loko-loko wala kayo eh. Gusto niya akong patayin, sige. Sinong may granada niya? Paputokin mo na. Takot rin pala, kaya madamay man sila. So no more talks. Dahil dito ipinag-utos ng Pangulo sa AFP at PNP na tugunan ang ginagawang karahasan ng mga rebelde. So this time, you do it to me, do it to my police and my army, they will do it to you. Kanya-kanya na tayo ng diskarte. At kung magkaroon ng usapin sa Commission on Human Rights, haharapin ito ng gobyerno. I will not allow my men to go there to be investigated. Remember this. Human Rights Commission, you address your request through me because the armed forces is under me and the police is under me. Kaya pag question ninyo sila for investigation, padaan mo na sa akin. And for the ombudsman to refrain from citing them in contempt or what? Because I have the authority to give the final say whether they will attend or not. Takot-takutin na ng ano. So huwag ninyo akong pilitin na pati kayo pabanggain ko. Tinawag na demanding ang komunistang grupo dahil sa dami umano ng hinihingi para sa pagpapatuloy ng peace talks. Kabilang sa inaayawan ng mga ito ang pagpapalawig ng martial law sa Mindanao dahil posible umano itong pairalin sa buong bansa. No nationwide martial law. Until Because December. why? I will look stupid before the eyes of the public if I do that. And I am not ready to be called stupid.
Ang peace and order ay bahagi ng ikalawang sona ng Pangulo. Maraming komento at puna na pabor habang ang ilan ay hindi. Pero ang paggamit umano ng pondo sa social media para paboran ng administrasyon, kinontra ng Pangulo. I do not need to defend myself from attacks. I've stated my piece during my inauguration and during the campaign. I am not anymore eligible for re-election. I really don't care if my ratings go up or down. That is not a significance to me. I cannot run anymore. I will just do what is best for my country. And I do not hunger for ratings. I do not even look at it. And I do not comment on it. Batay sa pinakahuling survey, nananatili ang mataas sa kumpiyansa ng mga Pilipino 1 taon matapos maupo sa pwesto. Rocky Ignacio para sa Bayan. Hindi natitinag ang sandatang lakas ng Pilipinas laban sa mga rebeldeng grupong New People's Army. Ang Defense Secretary Delfin Lorenzana, asahan na balawakang opensiba ng militar dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng NPA. May ulat si Eunice Samonte. Hindi naman tumitigil yung NPA noon eh. They have not stopped doing their attacks. They have not stopped extorting money from the countryside. They have not stopped recruiting people to join the ranks and to fight the government. Asahan na ang malawakang opensiba ng militar laban sa rebelding grupo ng New People's Army kasunod ng nabanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanya ikalawang sona ng kanyang pansamantalang pagputol sa usapang pangkapayapaan. Bunsod ng kabi-kabilang pag-atake ng makakaliwang grupo sa mga sundalo at pulis. Ayon kay National Defense Secretary Delfin Lorenzana, buong sandatahang lakas mismo ang nagpayo sa Pangulo na itigil na muna ang usapang pangkapayapaan lalo pat hindi nakikita ang pagiging sinsero ng mga ito sa mga pagkakataong patuloy na ibinibigay ng gobyerno. Aniya, nakatakda na ring ibalik ang mga sundalo sa lugar na pinakaapektado ng NPA pagkatapos ng kaguluhan sa Marawi. It's just a natural consequence kasi nga medyo na tayo eh. We removed some of the battalions from the NPA affected areas, brought them to Marawi. In fact, we brought them also to Holo to address the Abu Sayyaf. Kaya medyo na natin yun, nakabayaan natin. And we are going to bring them back once Marawi is finished. Matatanda ang ilang beses na ring naudlot ang tigil putukan sa pagitan ng gobyerno at ng makakaliwang grupo matapos ang ilang ulit na ring pagsuway ng mga rebelde sa inisyatibong pangkapayapaan ng pamahalaan. Samantala, matapos ang kanyang sona sa kauna-unahang pagkakataon ay nakipag-usap ang Pangulo sa mga ralihista na humihingi naman ng pagkakataon para isulong muli ang usapang pangkapayapaan. Mag-usap tayo uli. Di sabihin mo sa kanila, mag-usap tayo uli. Okay lang. Yung martial law, may tatapusin lang ako para sa lahat. At nang tanungin naman ang kalihim sa pagpapatuloy ng negosasyon sa pagitan ng makakaliwang grupo, That will be the decision of the President. Eunice Samonte para sa Bayan. Kontento ang mga senador sa ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pagsugpo sa ilegal na droga sa bansa, mas paiigtingin. Pero ano naman kaya sa mga programa ng Pangulo ang nais matutukan ng ating mga kababayan? May ulat si Sweden Velado. Approve para sa maraming mga senador ang talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang ikalawang State of the Nation Address. Ayon kay Senator Vicente Soto III, umpisa pa lang daw ay nagustuhan niya na dahil unang tinalakay agad ang pagsugpo sa iligal na droga. Bagay na matagal na panahon niyang hindi naririnig sa mga nakalipas na administrasyon. Sa usapin ng death penalty, buo ang suporta ni Senator J.V. Ejercito upang hindi na maging kuta ang bansa ng pandaigdigang kalakalan ng iligal na droga sa Asia. Kasabay nito, ayon kay Senator Richard Gordon, ay dapat din palakasin ang ating reforma sa sistema sa mga kulungan. Maganda rin aniya kung mapapasaayos ang ating criminal justice system upang mabilis na matugunan ang mga kaso sa korte. Samantala, si Senator Sonny Angara, chairman ng Senate Committee on Ways and Means, sinabi na makakaasa ang Pangulo na magiging prioridad pa rin nila ang pagtalakay sa Comprehensive Tax Reform Package. Kaya nga raw linggo-linggo silang may pagdinig hinggil dito sa Senado. Kung mga kababayan natin ang tatanungin, approve din kaya sa kanila ang ikalawang sona ng Pangulo?
Approve naman. Approve naman po. Approve po, ma'am. Ano po sa mga programa ng Pangulo yung gusto niyo pong matutukan ng gobyerno? Siyempre, yung mga marali tayo, mga mahihirap, kailangan kahit paano naman mabigyan naman ng hanap buhay. Yung tungkol sa droga, sa mining. Yung mga mahirap, tutukan niya, tulungan niya. Sweden Velado para sa Bayan. Iniyak ng Kongreso at ng Gabinete ng Pangulo ang patuloy na pagtatrabaho para mabigyan ng maginhawang pamumuhay ang mga Pilipino. Ini kasunod na ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Duterte kahapon. May ulat si Joy Gumatay. Liban kay Pangulong Rodrigo Duterte, nagbitaw rin ng pangako ang ilang miyembro ng gabinete at mga mambabatas na personal na nakibahagi sa ikalawang State of the Nation Address. Bilang pangalawa sa pinakamalaking budget allotment na matatanggap mula sa 2018 national budget, siniguro ni Public Works and Highways Secretary Mark Villar na sabay-sabay na sisimulan ang mga inisyatibo para mapunan ang kakulangan sa pampublikong transportasyon. Kasi syempre may need sa flooding, may malaking need sa decongestion. So if you look at, we did our best to make it balance yung budget. So we can expect that in all fields, malaki ang makikita nating improvement. Si Congressman John Bortiz III naman, bilang kinatawan ng Overseas Filipino Workers sa Kongreso, ipinangakong patuloy na ipaglalaban ang pangailangan sa isang departamentong mangangasiwa sa lahat ng problemang kinaharap ng mga migranteng manggagawa ng bansa. You don't have a department or a policy-making body that will going to reintegrate all these OFWs and talent. How can you able to do that? Nakikita naman ni Health Secretary Pauline Rosel Ubial ang pangangailangan sa dagdag na pondo para matagumpay na maisakatuparan ng Department of Health ang Cuban Model of Health System, isang subok na sistemang pangkalusugan na nakikitang solusyon sa malawak na problemang pangkalusugan ng pamilyang Pilipino. We estimate that to put the Cuban model in place, just the infrastructure would cost 2.7 billion and another 1 billion for health human resources. Nananatili mang ideya ang mga ito, pero lahat ay pursigidong maisakatuparan ang kanilang binitawang pangako para sa paggamit ng pangkalahatang kaunlaran. Joy Gumatay para sa Bayan. Ibinasura ng kataas-taasang hukuman ang petisyon ukol sa pagsasagawa ng isang joint session kaugnay ng martial law sa Mindanao. Maaalalang umapila sina Senador Leila de Lima kasama ang iba pang dating opisyal ng gobyerno para sa pagsasagawa ng Kongreso ng isang joint session sa pagdedesisyon patungkol sa legalidad at factual basis ng batas militar sa Mindanao. Ayon sa mga mahistrado ng Korte Suprema, hindi maituturing na pag-aabuso sa kapangyarihan ang pagpapasya nilang hindi magsasagawa ng joint session ng Kongreso nang magdeklara ng martial law ang Pangulo sa Mindanao. Sa halip, naghayag ang kataas-taasang hukuman sa pangunguna ni Justice Teresita de Castro na akademiko at hilaw pa ang impresentang petisyon. On the reasoning that Article 7, Section 18 imposes no such duty on Congress to convene, where such duty to convene and vote is limited to instances where Congress intends to revoke or extend any proclamation of martial law or suspension of the privilege of the writ of habeas corpus. Pinagtibay ngayon ng Pilipinas at China ang kasunduan para sa ibayong pagtutulungan ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan, kabilang ang rehabilitasyon ng Marawi City. Nilagdaan ang kasunduan ni Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano at Chinese Foreign Minister Wang Yi. Si Minister Wang Yi ay kasalukuyang nasa Pilipinas para sa kanyang opisyal na pagbisita sa bansa. Ang ulat mula kay Sweden Velado. 20 milyong pisong halaga ng construction materials ang ipinangakong ibibigay ng China para sa rehabilitasyon ng lungsod ng Marawi. Sinabi ito ni Chinese Foreign Minister Wang Yi sa kanyang official visit sa bansa. 紧急物资援助用于马拉维民众的安置和战后的重建。相信在杜特尔特总统领导之下，马拉维战士不日将取得完全的胜利，连兰老岛的人民将迎来幸福安宁的生活。 Binigyang diin niya na handa silang maging kabalikat ng Pilipinas para sa pagbangon ng lungsod. Suportado rin aniya ng China ang laban kontra iligal na droga ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya nga't bago matapos ang 2017, 2 drug rehabilitation centers pa ang sisimulang itayo.
May dagdag na kagamitan din kasama. 第一，坚定地支持菲律宾奉行独立自主的外交政策，探索符合自身国情的发展道路。 Sa usapin ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, kinumpirma ni Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano ang pagkakaroon ng joint oil exploration ng Pilipinas at China. Hindi naman anya kailangang mangamba na may babaliin ito sa ating konstitusyon. Ani Cayetano, hindi ito ang unang pagkakataon na nakipag-joint development venture ang Pilipinas. Malampaya is an example of how the Philippine Constitution allowed exploration and development of our natural resources despite the cooperation with some foreign corporations or foreign entities. Samantala, isang Memorandum of Understanding ang nilagdaan nila Cayetano at Foreign Minister Yee para palakasin pa ang bureaucratic cooperation sa pagitan ng kani-kaniyang ahensya. Sweden Velado para sa Bayan. Pagbabalik ng mga bakwit sa Marawi City, pinagbabawal pa sa ngayon. Ayon sa Joint Task Force Marawi, ang ulat mula kay Alan Francisco live. Alan. Babalikan natin mamaya si Alan Francisco. Samantala, naniniwala ang Armed Forces of the Philippines na hindi dapat sisihin ang kanilang intel sa pagpasok ng mga terorista dahil sa kapabayaan. Ayon kay National Defense Secretary Delfin Lorenzana, matagal nang pinagplanuhan ng mga terorista na sakupin ang Marawi City upang magtayo ng ISIS Caliphate dito sa bansa. Ngunit napigilan umano ito ng militar matapos ang epektibong reports nito mula sa intel. Malaki naman yung ating intelligence organizations. And we have to find out who is siguro the period, the time of blaming somebody. Bigyan muna natin si Alan Francisco live tungkol sa balitang ipinagbabawal muna mga bakwit na bumalik sa Marawi City. Alan. Aljo, sa tuwing bibisita kami sa mga evacuation centers dito sa Iligan sa pang lugar ay langit tinatanong sa amin ng mga bakwit kung kailan ba sila makauwi sa kanilang mga tirahan sa Marawi City. Ang sagot sa tanong na yan dito sa aking report. Getting inside the city, hindi pa po talaga pwede yun. Hindi pa safe. Yan ang pagbibigay diin ng Joint Task Force Marawi. Ayon sa kanila, may 4 na dahilan kung bakit hindi pa maaring bumalik sa Marawi City ang mga bakwit. Una, kailangan pa nilang ganap na tugisin at linisin ang lungsod mula sa teroristang grupo na Maute. Pangalawa, tinitiyak din nila na wala ng mga improvised explosive devices o anumang pampasabog sa lungsod. Ikatlo, dapat ding matapos muna ang search and recovery ng mga nasawi sa bakbakan. At ang uli ay titiyakin din muna nila na ligtas sa anumang uri ng sakit ang lungsod upang hindi maapektuhan ang mga taga-Marawi. Isama pa sa mga dahilan ang stray bullet o ligaw na bala sa lungsod. Paulit-ulit na nagpapaalala ang ating AFP sa mga bakwit na wag munang babalik dito sa Marawi City dahil delikado nga. Dito pa nga lamang sa Kapitolyo na Lanao del Sur ay 3 beses o 3 bala bawat araw ang tumatama, higit lalo doon mismo sa loob ng lungsod. Samantala, iniulat din ng task force ang mga datos sa mga nasawing Maute members, sundalo at pulis at sibilyan. A total of 109 soldiers died from day 1 to day 63. Also, we have reported 453 enemies killed and 45 civilian deaths perpetrated by the terrorists. Several improvised explosive devices were also recovered. Nagbigay din sila ng updates kaugnay ng mga Maute leaders at iba pang development sa bakbakan. Sila Hapilon and Omar, lagi nating sinasabi, there is no 100% intelligence or perfect intelligence. Lahat ng information kinukuha natin, we are assessing that. Nasa 200 naman ang natrap pa rin sa loob ng lungsod, habang nasa 80 hanggang 100 sibilyan naman ang hostage ng Maute. Bagay na pinag-aaralan na ng tropa ng pamahalaan kung paano maisasalba. Samantala, batid din Aljo ng Joint Task Force Marawi na may mga natitira pang foreign terrorists sa loob mismo ng Marawi City. Hindi pa rin nila masabi kung ilang barangays na yung kanilang nakukuha o nasako pa rin ngayon ng Maute Terrorist Group. Ang tiyak lamang nila,
ay binubuhos na nila yung kanilang kakayahan upang tiyak na maibalik yung kapayapaan sa lungsod. At yan na muna ang latest kasama si RJ Guevara. Ako naman sa Alan Francisco para sa Bayan, Iligan City. Maraming salamat, Alan Francisco. Susunod sa mga balita, tinaguriang Ilocos 6. Pinalayad na ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang detalye sa pagbabalik ng Ulat Bayan. Patas, makatotohanan, mas pinaniniwalaan. Ang bago at pinalakas na PTV News. Araw-araw na komprehensibong balitaan mula umaga hanggang gabi. Masusing kinalap ng buong puwersa ng PTV News Team. Hatid namin sa inyo para sa bayan. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. paglaki? Astronaut. Puntang buwan. Tatayo ko yung bandera ng Pilipinas. Do you have the heart? We'd love you to join our team. Apply today. For more information, please visit our Facebook page at fb.com/pia.gov.ph and our website at www.pia.gov.ph. Well, hindi mo na i-consider na trabaho ito dahil yung mga nakakasama mo everyday dito sa PTV, parang mga kaibigan mo lang, parang mga kapamilya. At ang nakakatuwa dito, makakasama mo mga 30 years nang nagtatrabaho sa industriya. Marami akong natutunan na bagay sa kanila, sa kanilang experience, sa kanilang mga kwento na hindi ko natutunan sa eskwelahan. At age 14, this Taekwondo Jin has brought home 3 golds in the 27th Southeast Asian Games in Myanmar. Christy Elaine Alora, one of the country's brightest hopes in our quest for SEA Games gold this August. Watch our very own athletes chase the dream. 25 days to go till the 29th Southeast Asian Games. Catch all the action only here on the home of champions. The Digital Terrestrial Television Broadcasting Migration Plan has also been launched. The switch to digital from analog transmission will not only give a better TV viewing experience, but also provide effective, reliable information to Filipinos in times of calamities. The government-owned Salam Digital TV, the first Muslim TV in the Philippines, is now already on test broadcasting.
Isa-isang nilapitan at niyakap ni Ilocos Norte Governor Amy Marcos ang tinaguriang Ilocos 6 matapos pakawalan ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Bagyan namang nagkaroon ng tensyon ng talakayin ng naging payag noon ni Marcos na mayroong umanong suhulan upang ipakulong siya. May ulat si Marita Moahe. There being none, the motion to lift the contempt order to the 6 officials is hereby approved. Naging emosyonal ang Ilocos 6 matapos na anunsyo ang pagpapalabas sa kanila. Agad na lumapit si Governor Amy Marcos sa mga ito na sina Pedro Agkawili, Evangeline Tabulog, Josephine Kalahate, Edin Batulayan, Jenidine Hambaro at Encarnacion Gaur. Ang anim ay pinakawalan matapos na itaas ang motion for contempt na ipinataw sa kanila dahil sa kinumpirma na ng mga ito na pirma nga nila ang nasa mga dokumento ng transaksyon. Masayang-masaya si Ilocos Norte Governor Amy Marcos sa pangyayari ito na nagpasalamat din sa mga miyembro ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Maraming salamat at pinalaya na yung Ilocos 6. Sa wakas, uuwi na sila sa Ilocos. Mga happy na yan. Maraming salamat sa Kongreso. Medyo tumaas ang tensyon sa pagdinig ng balaan ni Majority Floor Leader Rodolfo Fariña si Marcos na maaari itong ma-cite for contempt kung hindi ibubulgar kung sinong source sa impormasyong may kumakalat umanong 100 milyong piso bilang suhol sa mga kongresista para masigurong makukulong ang gobernador. The last time, ma'am, I asked you, because I will move to cite you in contempt, ma'am. May I have time to confer with counsel? Yes, ma'am. I apologize and withdraw the statement. It was my mere suspicion, and given that the source is uncertain, I withdraw the accusation to the integrity and the honor of the House that 100 million circulated. Hindi po totoo yun at ako'y nagpapaumanhin kung nasaktan ang ibang miyembro ng ating Kongreso. Dumating si Marcos sa pagdinig kasama ang kanyang ina na si Congresswoman Imelda Marcos, gayon na rin si dating Senador Juan Ponce Enrile na magsisilbi umanong advisor nito pro bono dahil sa matagal na serbisyo nito sa mga Marcos. Inamin ni Amy na sa tagal ng panahon hindi na niya naalala ang lahat lalong-lalo na mga petsa sa mga transaksyong pinirmahan niya. Nagtitiwala daw siya sa kanyang mga tauhan. Sa tanong kung dumaan ba ang 3 transaksyon sa tamang bidding, inamin nito na isa lang sa mga ito ang dumaan sa bidding. Ito ay ang pagbili ng 5 bus na nagkakahalaga ng 15.3 million pesos habang ang 2 pang transaksyon na 40 mini trucks sa halagang 18.6 million at 70 Forland sa halagang 32.5 million pesos ay binili sa pamamagitan ng direct contracting sa Photon Forland sa pamamagitan ng Grand Star na exclusive supplier nito. Patungkol naman sa hindi pagre-rehistro ng mga questionableng sasakyan, sinabi ni Marcos na sa Ilocos, hindi na inire-rehistro ang mga agricultural equipment. Kinontra naman ito ni Fariña sa pagsasabing hindi naman ginagamit sa purong pang-agrikultura ang mga sasakyang ito kung kaya't dapat pa ring irehistro sa LTO. All's well that ends well. Matapos ang ilang buwang pamamalagi dito sa Batasang Pambansa, ngayong gabi uuwi sa kanilang mga pamilya ang Ilocos 6 para muli ay makasama sila. Mula dito sa Kongreso, Marita Moahe para sa Bayan. Kasunod ng kakatapos lang na State of the Nation Address ng Pangulo ay ang pagpapasigla sa pulisya, kaakibat ng mas mabigat na tungkulin nila. Kaugnay nito, patuloy ang pagpapaigting ng autoridad sa kampanya ng pamahalaan laban sa droga at kriminalidad. May ulat si Clazer Pardilla. Nagtapos man ang ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Duterte, ito naman raw ang bagong simula sa mas pinaigting na kampanya kontra droga at kriminalidad o Upland Double Barrel Alpha Reloaded. We have experienced a reduction of 37% for the past 12 months compared to sa 12 months ng previous sa period. So nakita natin na while it is true that we are focused on our campaign against illegal drugs, ang epekto nito is para sa lahat ng mga krimen. Kaya you can say, pwede natin makita talagang yung peace and order, talagang gumanda siya. At itutuloy-tuloy natin yung ating trabaho. Maganda. Para sa akin, pabor ako sa ganyan. Katulad lang din naman ng disiplina na ginagawa ng Saudi compare dito sa atin. Ang ganda yun. Para magkaroon na ng takot. Mas makakatulong yun sa paligid, sa mga kabataan, lalo na sa mga late na umuwi. So, okay sa akin.
Kaugnay ng pagpapahayag ng Pangulo sa pagpapalakas ng kapangyarihan ng kapulisan, ang katatapos lang na pagsusuri o assessment na isinagawa ng mga otoridad sa naganap na zona. This is the zona na walang no untoward incident happened, walang arestuhan nangyari, walang confrontation, and very peaceful. Wala nga silang baril eh. Buti nga tahimik, hindi kakaya yung dati nun. Kung i-compare mo nung nakaraan, mas matahimik ngayon. Okay naman, maganda naman ang pag-aasikaso sa amin. Wala namang gulo. Sa sunod-sunod na tagumpay ng kapulisan, inaasahang sila'y mas magiging responsable sa pagpapatupad ng batas na ikauunlad ng Pilipinas. Clazel Padilla para sa Bayan. Suporta ng ating mga kababayan, partikular na sa Mindanao, mas matagumpay pa. Kasunod na ikalawang zona ng Pangulo, ang ulat mula kay Pauline Recuesto. Nagpahayag ng patuloy na pagsuporta sa mga programa ng Administrasyong Duterte ang ilan nating mga kababayan kasunod ng ikalawang State of the Nation address ng Pangulo. Ang gurong ito mula sa Isabela City, Basilan, umaasang maipagpapatuloy ng pamahalaan ang paglaban sa korupsyon na anyay sanhi ng paghihirap ng mga Pilipino. Kung maipapatuloy ni Pangulong Duterte ang malinis na pamamalakad sa ating bansa, naniniwala ako na mababawasan ang bilang ng mga taong magugutom, ang mga taong walang trabaho, at ang bilang ng mga kabataang hindi makakapasok sa paaralan dahil sa kahirapan. May mga kababayan din tayong nagpakita ng suporta sa umiiral na kampanya kontra droga ng gobyerno. Ang tumatak sa akin sa zona ni Pangulong Duterte ay ang patuloy na pagkikipaglaban sa illegal drugs na salot sa ating lipunan. Tumatak po sa aking isipan ang sinabi ni Pangulong Duterte na sa pagpapaigting at pagpapatuloy ng kampanya laban sa illegal na droga at pag-i-educate sa mga tao laban sa kampanyang ito. Pinapurihan naman ng iba nating mga kababayan ang pagpupursigi ng mga ahensya ng pamahalaan na mapabilis ang transaksyon at pagkuha ng mga kinakailangang dokumento. Mga transaksyon na napapabilis tulad ng mga documents na redundant na sinasabi nila ngayon, isang kuhaan na lang, mabilisan na. Sa kanyang zona, hinimok ng Pangulo ang bawat Pilipino na magkaisa para na rin sa ikauunlad ng bansa. Isang hamon na buong puso namang tinatanggap ng ating mga kababayan. Bilang isang Pilipino, kailangan sumunod ako sa batas. Ang tanging magagawa ko upang mabago at mapaunlad ang ating bansa ay ang patuloy na pagtuturo ng kaalaman at magagandang asal sa ating mga kabataan. Magkakatulong ako sa ating lipunan sa pagiging aktibo sa kikilahok ng mga programa ng ating gobyerno. Pauline Recuesto para sa Bayan. Mga Dabawenyo, suportado ang ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, nagsagawa naman ng sariling bersyon ng SONA ang mga militante. May ulat si Hannah Salcedo ng PTV Davao. Suportado ng halos lahat ng Dabawenyo ang mga sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pangalawang State of the Nation address kahapon. Dito sa Rizal Park sa Davao City kung saan naglagay ng widescreen, nagtipon ang mga Dabawenyo para mapanood ng libre ang pangalawang SONA ng Pangulo. Isa na rito ang senior citizen na si Big na matyagang sinubaybayan ang 2 oras na talumpati ng presidente kahapon. Pinasalamatan ni Big ang Pangulo na sa kabila ng mga batikos ng national at international human rights group, itinutuloy pa rin ng presidente ang kampanya nito kontra iligal na droga. Maayo kayo ang pagwanya, wala na mahimo sa ubang mga presidente sa una. Kontento kayo ko pagpaminaw na ko. Para naman sa ice cream vendor na si Iboy Beles, tama lang na kinastigo ni Presidente Duterte ang mga miners na siya umanong sumisira sa kalikasan. Anya, panahon na para singilin ang mga mining company para ayusin ang mga nasira at bigyang diin ang programa ng gobyerno para matulungan at bigyan ng kabuhayan ang mga mahihirap na apektado sa pagmimina. Okay man, okay na. Okay ang iyang ipangkuan. Mas lahi sa uban nga nangaging mga presidente. Bantay sarado ng mga pulis at Task Force Davao ang Rizal Park habang pinanonood ang SONA ng presidente. Wala namang naitala na kaguluhan sa loob at labas ng Davao City. Hannah Salcedo para sa Bayan.
Inilahad ng Department of Agriculture Secretary Manny Piñol na sinisikap na palaguin ng Administrasyong Duterte ang sektor ng agrikultura sa Pilipinas. Sa katunayan, ilang proyekto at programa ang nakatakdang pondohan at ipatupad ng gobyerno ngayong taon. Ang detalye ng balita alamin natin kay Julius de Samburon. Mananatiling isa sa tuon ng Duterte administration ang pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura sa bansa. Taliwas sa mga ulat na hindi direktang nabanggit sa SONA ang estado ng agrikultura ng bansa. Naniniwala pa din si Agriculture Secretary Manny Piñol na may sariling estilo ang Pangulo sa kung papaano nito mapagtatagumpayan ang isang sektor sa tulong na din ng mga opisyal na pinagkakatiwalaang italaga nito. He would always say, okay, ikaw na bahala sa detalya. Yan yung Duterte style. In fact, on the ill effects of mining on agriculture, he actually talked about agriculture. When he talked about climate change and the need to prepare for climate change, he actually talked about agriculture. Target din makapagtatag sa kasalukuyang administrasyon ng outlet network na makapagpapataas ng kita ng mga magsasaka. Nakatakda ding pondohan para sa mga susunod na taon ang nasa 5,000 ektaryang bagong lugar na pagtataniman ng bawang at sibuyas. High-value crops ang isa sa binibigyang pansin ngayon. In fact, I have already asked the regional directors of the regions submit to us the proposed location of cold storage facilities. Kontribusyon naman nila sa rehabilitasyon ng Marawi City ang pagkakaloob ng 500 fishing boats sa mga mangingisdang apektado ng kaguluhan. Within 2 weeks, we will be seeding Lake Lana with about 5 million fingerlings of indigenous fish species and non-invasive fish species. We will be doing this in a town na safe naman yung mga tao ko. Una nang naglabas ng 10 milyong piso para sa Marawi interventions. Punto din ng DA Chief na mananatili ang temporary ban sa lahat ng meat imports mula sa Brazil habang gumugulong ang investigasyon sa halos 500 kilo ng meat shipments na nagpositibo sa salmonella o isang bakteryang pinagmumulan ng food poisoning. Ang ating pagpapadala ng mga tao sa Brazil is to validate. Kailangan kasi maging conscious tayo sa food safety. Magkakaroon din daw ng policy shift ang DA lalo kung pag-uusapan ang marketing initiatives nito. Samantala, magre-request din ang opisyal ng additional funding para sa konstruksyon ng farm-to-market roads para mapunan ang kasalukuyang 13,000 kilometer backlogs. Julius de Samburon, para sa Bayan. Isa ang binawian ng buhay habang 4 ang sugatan sa nangyaring karambola ng mga sasakyan sa northbound lane ng C5 Ortigas flyover kaninang umaga. May ulat si Ria Fernandez. Nagkarambola ang hindi bababa sa 14 na sasakyan sa northbound ng Ortigas flyover Martes ng umaga. Kinabibilangan ito ng mga motorsiklo, truck at kotse. Ganito katindi yung pinsalang idinulot ng malaking karambola dito sa kahabaan ng Ortigas flyover northbound. Kitang-kita nyo yung harapan ng taxi, yuping-yupe, sira ang salamin nito. At yung isang motor ay sumalampak sa ilalim ng truck. Kasalukuyan na nga tinatanggal itong motor sa ilalim ng truck ng mga otoridad. Patay na ang nagmamaneho ng motorsiklong pumailalim sa truck habang nasa maayos ng kondisyon ang 4 na sugatan. Ayon sa Traffic Parking Management Office ng Pasig LGU, nag-ugat ang aksidente sa truck na nawala ng preno. Regarding doon sa driver ng truck na siyang dahilan kung bakit nagkaroon ng karambola, nawala ng preno. Siya raw ay nag-loose brake at ayon doon sa kwento niya, meron tayong investigasyon sa Traffic Division. Sila ang magbibigay ng final decision. Yung truck ang nasa likuran. Siya yung umararo doon sa mga nasa harapan. Balak ng asawa ng nasawi, nakasuhan ng truck driver. Reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injuries at damage to properties ang mga posibleng kasong kanyang kaharapin. May paalala naman sa mga motorista para hindi na muling maulit ang ganitong pangyayari. Check battery, preno, tubig, langis, lahat po para makaiwas sa disgrasya. Pansamantalang isinara ang bahaging ito ng flyover para maalis agad ang nagkabuhol-buhol ng mga sasakyan. Pasado 1:00 ng hapon nang buksan muli ito sa trapiko. Ria Fernandez, para sa Bayan.
Magandang gabi, update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa PTV Info Weather. Lumakas o nag-intensify na bilang isang ganap na bagyo ang namumuong sama ng panahon na binantayan natin, pinangalanan niyang Bagyong Goryo. Base sa ating real-time intensity satellite, nagpapaulan ang trough o outer rain bands nitong bagyo sa kanlurang parte ng Central at Southern Luzon, maging ang ilang bahagi ng Eastern Visayas. Huling namataan si Goryo sa layo na 565 kilometers east ng Legazpi City, Albay, habang nananatili naman yan sa karagatan at habang moderate to heavy rain showers nga ang bitbit niyan. Hagip nga nito ang outer cloud bands ang Bicol Region at Eastern Visayas. At Category 1 Tropical Depression o mahinang klase na bagyo si Goryo. Nasa 65 kilometers per hour ang bugso ng hangin nito malapit sa gitna. At paglilinaw naman ng pag-asa, hindi ito tatawid sa kalupaan at mananatili yan sa karagatan habang panorte ang galaw ng bagyo. Gayunpaman, patuloy ang hatak nito sa pag-ulan dala ng hanging habagat at mananatili yan habang nananatili nga ang bagyo o sirkulasyon sa loob ng PAR, posibleng hanggang sa darating na weekend hatakit nga nito, enhance niya ang epekto ng hanging habagat sa ating bansa. Si Bagyong Goryo ang pangatlong bagyo na nabuo ngayong buwan ng Hulyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility at ayon sa pag-asa within the normal count naman yan. At bukas naman, base sa ating pag-asa regional forecast map sa Northern Luzon, generally fair weather pa rin tayo, maulan at maulat lamang sa bahagi ng Ilocos Sur at ng Ilocos Norte at sa bahagi rin ng Itbayat, Batanes. Sa Central Luzon naman, mas mataas ang thunderstorms o isolated rain showers sa bahagi ng Zambales at ilang bahagi ng Bulacan, maging dyan sa Pampanga at Batangas. Alerto yung mga nakatira po sa mabababang lugar. Habang sa nalalabing bahagi naman ng Central Luzon, maulap hanggang sa maambon na panahon pa rin kabilang dito sa Metro Manila. Sa mga kapatid naman natin sa Southern Luzon, magpapatuloy ang bahagyang maulap hanggang sa maulan na panahon sa bahagi ng Mimaropa Provinces at Southern section ng Bicol Region. Samantala sa Visayas naman, maganda sa maulang panahon, dala pa rin ng sirkulasyon at ang maulang hanging habagat, lalo na sa bahagi ng Palawan, maging dyan sa parte ng Negros, Cebu at ng Bohol, maging dito rin sa Eastern Visayas, sa Samar at Leyte. Sa mga kapatid naman po natin sa Mindanao, alerto rin yung mga nakatira sa flood-prone areas, light to moderate rain showers, magpapatuloy po sa Caraga Region, Davao Region, ARMM at ilang bahagi ng Soxo Region. Samantala, silipin naman po natin ang Metro Cities forecast sa mga susunod na araw. Yan muna ang latest mula rito sa PTV Info Weather. Ako si Ice Martinez para sa Bayan. Para po sa mga nagnanais maging milyonaryo, narito ang resulta para sa Suertres Lotto na binolag kaninang alas 11 ng umaga. Ang winning numbers ay 902. Ang winning numbers naman para sa Suertres Lotto draw kaninang alas 4 ng hapon, 339. Para naman sa Easy 2 Lotto draw kaninang alas 11 ng umaga, ang winning numbers ay 122. Ang resulta naman ng Easy 2 Lotto draw kaninang alas 4 ng hapon ay 224. May pagkakataon pa para tumaya sa pinakamalapit na Lotto outlet sa inyong lugar. Maaari pang tumaya para sa Ultra Lotto 658, Super Lotto 649 at Lotto 642 hanggang alas 8:30 ngayong gabi. Mapapanood ang Lotto Draws mamayang alas 9 ng gabi dito lang sa PTV. Matibay at murang pabahay, ito ang isinusulong ng Housing and Urban Development Council at Habitat for Humanity Philippines na nagpulong ngayong araw para sa programang magbibigay ng maayos na tirahan sa milyong-milyong Pilipino. Ang detalye mula kay Clazel Pardilla. Nagsulong ng pagtitipon para matugunan ang pangangailangan ng mga Filipino sa matibay at abot-kayang pabahay o low-cost housing development. We work with local government to provide land and infrastructure. Habitat helps to build the houses with volunteers, sometimes financed through Pag-ibig. The family usually will repay the cost of the house, but we know that there are different income levels. So Habitat works in a way where it's affordable with partnerships with government and companies. Ang mga pabahay na ipitatayo ay may mataas na kalidad na ginagamitan ng magandang kahoy, plywood, metal roofing sheets at iba pang high-quality tools.
Bukod pa sa programang ito, may advokasiyang itinataguyod ang HHP sa pagsasakatuparan naman ng mga polisiya para sa dekalidad ng urban planning sa ating bansa. We convened stakeholders from different communities, key shelter agencies, including the Department of Interior and local government, to address issues in the implementation of presidential proclamations to improve basically the process to secure tenure for informal settler families. Binigyang diin rin sa programa ang Restore Donation Center kung saan maaaring makapag-donate ng mga kagamitan at ang perang malilikom ay mapupunta sa mga housing projects ng organisasyon. Inanyayahan naman ng grupo ng mga kabataang ito ang kapwa Filipino nila na makiisa sa proyekto. We hold workshops or seminars for community so they could volunteer to facilitate, to interview, they could be part of that, and the advocacy, and they could also campaign through social media. Inaasahang makapagpapatayo ng 40 milyong pabahay ang ahensya sa buong Asia-Pacific region sa susunod na 8 taon. Clizal Perdilla para sa Bayan. Magandang gabi sa inyong lahat. Oras na naman para pag-usapan ng mga napapanahong sports balita dito sa PTV Sports. Hindi natitinag si Phil-American Eric Ray sa sitwasyon na kinakaharap pagdating sa asam nito na mapanatili ang kanyang 100-meter at 400-meter hurdles title sa paparating na Southeast Asian Games. Ito'y matapos pagdikitin ng Games organizers ang parehong event sa nasabing biennial meet na magaganap sa susunod na buwan sa Malaysia. May report si Dennis Principe. Iyak na sasabak si double gold winner Eric Ray sa kanyang athletics events ngayon darating na SEA Games. Sa isang panayam ng PTV Sports, sinabi ni Ray na handa siyang sumabak sa 100-meter run at 400-meter hurdles, ang dalawang event na dinomina ng San Antonio-based Filipino-American runner noong nakaraang 2015 SEA Games sa Singapore. Ito'y kahit na pinagdikit ng SEA Games Malaysian Federation ang parehong events sa upcoming biennial meet. You know, that's what I've been working on these past couple months. Just being able to make sure that I can come back in a short amount of rest period and put out 100% quality, as close to 100% race as I can, being at the 100 meters is after the 400 hurdle. So, that's one of the training I've been trying to focus on now. And I feel like I'm pretty good, and I'm hoping that I can put up some good times. Samantala, kumpiyansa si Ray na makakapagtalaan siya ng bagong SEA Games record, partikular sa kanyang favorite event na 400-meter hurdles. Oh man, well that's what I'm looking forward to. That's what I've been training for. My goal since I started running in 2013 at the first SEA Games was, to make the record 48 low. And possibly, hopefully even faster. So that's been my goal for, I want to say, 5 years. So I'm hoping, this is a year I can make it really, really fast. Ang upcoming SEA Games ay magaganap August 19 hanggang 30 sa Kuala Lumpur, Malaysia. Dennis Principe, PTV Sports. Sa sports martial arts, itutuloy ng Philippine Typhoons Karate Do Team sa Germany ang huling bahagi ng kanilang preparasyon para sa papalapit na 29th Southeast Asian Games na gaganapin sa Kuala Lumpur, Malaysia ngayong Agosto. Alamin natin kung ano ang mga nakalinyang aktibidades para sa National Karatecas mula sa report ng ating kasamang si Arian Malyare. Nakatakdang lumipad patungong Germany ang Philippine Typhoons Karate Do Team ngayong Miyerkules para sumailalim sa 20 araw na training camp. Ito'y bahagi ng kanilang paghahanda bago ang kanilang pagsipa sa 29 Kuala Lumpur SEA Games simula ngayong August 19. Bukod sa host country, makakaharap din ng mga Pinoy karateka sa encampment ng national squad ng Netherlands, France at Belgium. Lalagpasan namin yung last medal namin nung huling SEA Games namin, which is 1 gold, 1 silver, 1 bronze. We'll try to lagpasan yung yung aming event. But nakita niyo naman may mga bago kaming atleta na yon. Talagang nag-workout talaga yung team namin para
makapanalo. 12 out of 16 events ang nakatakdang lahukan ng 13 Pinoy karateka sa biennial event. Kasama rito sina 2013 SEA Games silver medalist May Soriano, nakakampanya sa Women's Under 55 Committee Division. Jason Makaalay na kampyon sa Male Committee 60 kg below event ng 2017 Thailand Open at Phil Japanese recruit Juna Chukii na first time sisipa sa Women's 50 Under Committee event ng SEA Games. Yan, syempre, no, ano yung nakikita niyo na strength po ng Filipino karatekas kumpara sa ibang mga karibal natin sa Southeast Asia? Alam mo, totoo lang mahirap talaga ang laban namin sa Malaysia. Definitely kasi kita naman natin yung host maraming events sa karate rin. Isang silver at isang bronze medal ang Philippine Typhoons Karate Do team sa SEA Games na ginanap sa Myanmar. Aryan Malyare, PTV Sports. Nais namang makuha ni Taekwondo Olympian Kirstie Elaine Alora ang kanyang ika-4 na gintong medalya sa pagbubukas ng 2017 Kuala Lumpur SEA Games na magsisimula ngayong August 19. May report si Aryan Malyare. Hindi nakapaglaro noong 2015 sa Singapore SEA Games si Taekwondo Olympian Kirstie Elaine Alora dahil binakbak ang kanyang weight class sa okasyon. Kung kaya't ngayon, sa ika-29 na edisyon ng biennial event sa Kuala Lumpur, Malaysia, determinado ang 27-year-old Jean na muling bigyan ng ginto ang Pilipinas. Si Elaine ay sasabak sa Women's Under 73 kg Kyorugi event ng Malaysian SEA Games simula August 19. Meron pa rin naman akong gustong patunayan sa sarili ko na gusto ko na ituloy pa rin kung ano yung meron na ako sa SEA Games. And yun, I'll try my best to produce a medal. Of course, gold sana. Tandang-tanda pa ni Elaine kung paano niya nasungkit noong 2013 sa Myanmar ang kanyang 3rd SEA Games gold medal na para sa kanya ay highlight ng kanyang 2 dekada sa national team. Last 30 seconds, nakasipa ako ng turning kick sa ulo na nagbigay sa akin ng 4 points para makalamang ako. And almost knockout siya nun. So yun din, one of the best highlight of my career in Taekwondo din. Samantala, isang sorpresa rin para sa perennial champion ang mapili bilang flag bearer ng Pilipinas sa 2017 SEA Games. Isa pa yun na nagdagdag sa akin na kailangan ko talaga mag-training pa ng sobra-sobra dahil dadalhin ko yung flag ng Pilipinas. And iba talaga yung, syempre, fulfillment, honor, syempre, and talagang iba yung impact nun sa Taekwondo community. Kasama ni Alora na bubuo sa Philippine Taekwondo team ngayong 29 SEA Games, sina 2015 SEA Games champions Pauline Lopez at Samuel Morrison, Arven Alcantara, Francis Aaron Agoho at Rezi Aragon. Aryan Malyare, PTV Sports. Balitang PBA naman umaasa si Phoenix Fuel Masters head coach Ariel Vanguardia na mabibigyan nila ng magandang challenge ang Global Port sa kanilang harapan bukas. Ito'y dahil mangangapa sila matapos magpalit ng import ang Batang Pierre kamakailan. Narito ang buong report mula kay Maria Isabel Reyes. Nagrehistro ng magandang start ngayong season-ending Governor's Cup ang Phoenix Fuel Masters matapos kunin ang back-to-back wins para itala ang 2-0 win-loss slate. Sumandal ang Phoenix sa serbisyo ni American Hulking import Eugene Phelps na pinuri naman ni Phoenix Fuel Masters head coach Ariel Vanguardia dahil sa magandang blending sa team. Our edge with Eugene is yung chemistry. Kasi yun nga, kilala na namin siya, kilala na yung liga, and he's been here. And he knows his teammates. And then we brought him in early. So nakapag-gel and we played 5 tune-up games with him. So mas na-adapt na niya yung kung ano yung kailangan. And then mas in shape na siya. Matapos kunin ang panalo kontra Kia Picanto at Alaska Aces, haharap naman ang koponan sa Global Port Batang Pierre para sa kanilang ikatlong game ngayong conference. Ayon kay Vanguardia, challenge sa kanila ang pagharap sa team na ipapasok si newly hired import Murphy Holloway matapos ang unimpressive performance mula kay Jabril Trawick. We're coming into the game. They have a new import, so medyo blinded kami. We're gonna make adjustment. Hopefully, we can give them problems. Kumbaga, sila naman yung mamblema sa amin rather than kami mamblema. So we'd like to think that way. If we could give them problems early with our chemistry, mas may chance kami. If not, every game against Global is a close one for us. So we expect it's gonna be a dogfight.
Alas 7 bukas, nakatakda ang harapan ng Fuel Masters at Batang Pierre sa Big Dome. Maria Isabel Reyes, PTV Sports. Muling magsusuot ng National University Lady Bulldogs jersey si Libero Villa General matapos itong ibalik sa lineup ng koponan. Narito ang buong report. Muling maglalaro para sa National University Lady Bulldogs Women's Volleyball Team si prized libero Fatima Villa General. Ito ang kinumpirma sa PTV Sports ni Head Coach Raymond Babes Castillo. Ayon kay Castillo, hinanap nila ang 21-year-old libero para imbitahan itong muling maglaro sa koponan. Nakita kami about 2 weeks ago. Busy kasi, most of them are busy or playing for their commercial leagues. So finally, nagkita kami. She was enrolled. Pero hindi pa kami nagkikita. About 3 weeks ago, nag-enroll siya. Pero hindi ko pa siya nakikita. But ang alam ko lang is ang motivation niya to enroll again, aside from, of course, finishing her studies, is gusto niya ulit bumalik sa program. So finally, nung nagkita kami 2 weeks ago, very, very happy to be back. So kami din, syempre, no? Kasi talagang hinant down namin siya, hinahanap namin siya, nasa na ba itong si Bia. So happy kami. Huling naglaro para sa team si General noong season 78, kung saan nagtapos ito sa paglalaro matapos magtamo ng elbow injury. Matapos ito, inatanggal siya sa lineup para sa season 79. Ayon kay Castillo, malaki ang maitutulong ni General sa koponan, lalo't marami na rin itong experience sa Pro League. In a competition sense, marami na siyang naging. So, I think, we need all the help we can get eh. So, nung nakita ko na available siya at saka nagpakita naman siya na interesado siya, then we pursued. May isang UAAP playing year pa si General na huling naglaro para sa Generica Lifesavers Ayala sa kakatapos lamang na 2017 Philippine Superliga All-Filipino Conference. Sa NBA, nagkasundo na ang Cleveland Cavaliers at si former NBA MVP point guard Derrick Rose. Pipirma si Rose ng isang 1-year veterans minimum deal na nagkakahalaga ng $2.1 million sa 3-time NBA champions Cavaliers. Naganap ang pagkuha kay Rose sa gitna ng issue na umano'y paghiling ni primary team point guard Kyrie Irving na ma-trade siya. Winelcome naman ni LeBron James si Rose sa pamamagitan ng isang tweet na Let's Rock G. Huling naglaro para sa New York Knicks si Rose na nag-average ng 18 points, 3.8 rebounds, 4.4 assists at may 47.1% shooting sa field. At mula sa sports balitaan ngayong gabi, narito naman ang isang dagdag kaalaman sa mundo ng sports. Nang maimbento ang sports na basketball taong 1891, wala pang 24-second shot clock. Kaya naman, nauubos na mga manlalaro ang oras sa pagpasa lamang ng bola. Taong 1954 nang maimbento ang shot clock at sa parehong taon, ginamit na rin ito sa NBA. Nakapaloob sa 24-second rule na kapag hindi tumama ang bola sa rim sa loob ng 24 seconds, mawawala ng possession ang offensive team. Sa pagpasok ng shot clock era, naitala ang pinakamataas na points sa kasaysayan ng NBA. Ito ay noong 1983 sa laban ng Detroit Pistons at Denver Nuggets na nagtapos sa score na 186-184. At yan po ang mga pinakahuling kaganapan sa mundo ng sports. Ako po si Angel Atienza, balik sa inyo sa studio. At yan ang mga balitang nakalap ngayong Martes. Ako si Catherine Vital para sa Bayan. Ako naman po si Aljo Bendio para sa Bayan. Mga balita at impormasyong makabuluhan, iatid ulit bukas dito lang sa Ulat Bayan.